Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Evan. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Davao. Uy Evan, kailan ka ba titigil sa ginagawa mo? Talaga bang hindi ka makikinig sa akin? Inirerespeto kita bilang kapatid. Mataas ang tingin ko sa'yo. Pero hindi mo ko mapipigilan sa gagawin ko. Gutom na ako eh. Ano ka ba naman, Manong? Kakarating ko lang galing sa bukid. Magsisimula pa lang akong kumain. Aawatin mo na kagad. Pambihira ka naman. Ganun ba? Pasensya na ha. Akala ko kanina ka pa dumating. Tsaka kaunting preno sa pagkain ng taba ng baboy ha. Mainit pa naman yung panahon ngayon. Mamaya matumba ka na lang ng walang dahilan. Huwag kang mag-alala, Manong. Kilala mo naman ako eh. Maya-maya lang, magpapawis na din ako. Ang dami ko pang sisibaking kahoy sa labas oh. Bahala ka nga. Ang dami mong dahilan eh. Maiwan na muna kita. Kailangan kong pumunta sa bayan eh. May inaalok na trabaho sa akin yung kakilala ko. Ako Manong, baka kung anong kalokohan na naman yung pinasok mo ha. Huwag kang mag-alala Evan. Legal tong pinasok ko. Walang problema. Sige na, mauhuli na ako. Pag-uusap ng magkapatid na Crisanto at Evan. Dating kafgu itong si Crisanto. Samantalang si Evan naman, kakatapos pa lamang ng sekundarya. Uli lang lubos na ang magkapatid dahil sa pananalasa ng mga rebelde sa lugar. Hindi likas sa taga Davao ang magkapatid. Laking tawi-tawi ang mga ito. Nang mamatay ang mga magulang, nagpasya ang dalawang umalis sa lugar. Nasa 80 gulang na si Crisanto na mga panahong yun. Kaya naman nagawa nitong itaguyod ang kapatid. Napagtapos niya ito sa sekundarya. Nagsanay bilang kafgu itong si Crisanto. Ngunit ilang taon lamang din nagsilbi dahil tinamaan ng bala sa kanang binti. Hindi naman ito nagtamo ng malalang pinsala. Ngunit natakot itong iwanang mag-isa sa buhay ang kapatid. Nakisaka ang mga ito sa bukid ng kakilala para lamang mabuhay. Si Evan ang nag-aasikaso ng mga pananim, habang si Crisanto naman naghahanap ng kahit anong mapagkakakitaan para suportahan ang pangangailangan nila sa bukid, kagaya ng pataba at mga gamot kontra laban sa insekto. Hindi biro ang pinagdaanan ng magkapatid, lalo pat dayo lamang sila sa lugar. Ngunit nagawa ding makuha ni Crisanto ang tiwala at respeto ng mga tao sa paligid dahil sa kanyang angking kaalaman. Nang pumasok ito sa kafgu, may nakasama siyang may alam sa lihim na karunungan. Bilang pansariling proteksyon, nagpaturo si Crisanto hanggang sa matutunan ang mga ito. At nang kumala sa serbisyo, nagawa niyang gamitin ang kaalaman bilang tanod sa kanilang baryo. Kinatakutan ang binata dahil sa malapalos nitong galaw. Hindi rin ito tinatabla ng taga o bala. Ito ay dahil sa tangan niyang mutya ng palos at medalyon ng San Benito. Madalas din itong isinasama ng kapitan sa mga trabahong may kinalaman sa proteksyon ng kanilang bayan. Dahil sa trabaho ng kapatid, nakilala ni Evan ang isang taong lubusang nagpabago ng buhay at paniniwala pagdating sa kalamang espiritual.
nagpaalam para umalis ang nakakatandang kapatid. Kampante naman si Evan dahil nagagawa naman itong makauwi ng ligtas. Ngunit lumipas ang isang buong gabi. Hindi nakabalik si Crisanto. Hindi naman nag-alala si Evan. Madalas itong nangyayari. Maaaring nakikipag-inuman pa ito sa mga kasamahan. Ngunit kinabukasan, nang tignan ni Evan ang silid ng nakakatandang kapatid, napansin niyang hindi nagalaw ang higaan. Wala rin ang tsinelas nito sa atangan. Kaya matapos mag-agahan, dali-daling nagpunta sa bukid si Evan. Sa pag-aakalang nauna na doon si Crisanto. Ngunit laking pagtataka dahil wala din sa lugar ang kapatid. Nagpa siya ang binatang bumaba ng baryo upang magtanong sa kapitan. Hindi makapaniwala si Evan sa eksenang nadatnan. Maraming tao ang nag-uumpukan na tila may kung anong tinitignan. Napansin ni Evan ang paa ng isang taong nakahandusay sa lupa kasama ng ilan pang katawang natatakpa ng dahon ng saging. Lumapit si Evan sa kumpol ng mga tao para makiusyoso. Nanlaki ang mga mata nang makita na isa sa mga kalalakihang nakahandusay sa lupa ang nakakatandang kapatid. Napaupo na lamang sa isang sulok ang binata. Hindi makapaniwala sa nakikita. Nilapitan naman ito ng isang lalaki upang kausapin. Ikaw ba ang kapatid ni Crisanto? Ikinalulungkot ko ang nangyari sa kapatid mo. Heto, ipinabibigay ni Kapitan Matias. Hindi kanya mahaharap sa ngayon dahil kasama din sa mga namatayang anak niya. Wika ng lalaki habang inaabot ang mga gamit ni Crisanto. Kasama sa mga ito ang isang libreta, medalyon ng San Benito at ang mutya ng palos na pag-aari ni Crisanto. Teka, ano po bang nangyari? Paano namatay yung kapatid ko? Tanong ng binata habang pilit na pinipigilan ang sarili sa pag-iyak. Nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa kabilang baryo at kami ang napagdiskitahan ng mga nakalaban namin. Dahil umiinom ng alak ang kapatid mo, tinanggal niya ang mga suot na pangontra. Naglabas ng barel ang mga nakalaban namin. Pinagbabaril kaming lahat. Maswerte akong nakaligtas. Ngunit nasawi naman ang kapatid mo at ilan sa mga tanod na kasama namin. Kilala niyo po ba yung mga taong yun, Manong? Hindi namin sila kilala sa pangalan. Pero ang alam ko, miyembro sila ng isang samahan ng mga mamamatay tao. Madalas silang nag-ikot sa mga kabayanan para maghanap ng mga taong pinaghahanap ng batas. Bakit mo na itanong, iho? Kailangan nilang pagbayaran yung nangyari sa kapatid ko. Nako, mahirap kalabanin ng mga taong yon. Lalo pat hindi natin alam kung saan sila mahahanap. Isipin mong mabuti ang susunod mong gagawin. Tugon ng lalaki. Hindi na sumagot pa si Evan. Ang tanging nasa isipan, ang maipaghiganti ang nangyari kay Crisanto. Naglakad ang binata papunta sa bangkay ng kapatid. Tinitigan niya ito. Pilit pinigilan ang sarili sa pag-iyak. Nakita ng lalaki ang matinding galit sa mga mata ng binata. Kaya muli niya itong nilapitan. Alam kong gusto mong ipaghiganti ang kapatid mo. At kung nanaisin mo, kaya kitang tulungan. Pero sa ngayon,
bigyan mo muna ng disenteng libing si Crisanto. Siya nga pala, ang pangalan ko ay Delio. Lingid sa kalaman ni Evan na ang taong kausap nito, isa sa malapit na kaibigan ng kapatid. Pinili na lamang itong ilihim ni Delio sa takot na sa kanya mabunto ng binata ang sisi sa pagkamatay ni Crisanto. Ako naman po si Evan. Maaari ko po bang malaman kung gaano na kayo katagal magkasama sa trabaho ni Manong? Hindi ko na halos maalala. Ilang taon na din simula nang isama siya ni Kapitan sa mga lakad namin. Hayaan mo, matapos ang libing ni Crisanto, isasama kita sa kuta namin. Huwag mo lamang sasabihin sa iba ang tungkol dito. Tugon ni Delio. Hindi na pinatagal ang burol ng kapatid. Wala naman silang hinihintay na kaanak. Kagad din itong inilibing matapos ang ilang araw. Matapos ang libing, kagaya ng pinangako ni Delio, isinama nito si Evan sa sinasabing kuta. Isa itong lumang monasteryo sa kanilang bayan at karamihan sa mga naroon ay mga pari. Dito ako lumaki, sa piling na mga pare. Sila din ang nagturo sa akin kung paanong mamuhay sa magulong lugar na ito. Antayin mo lamang ako dito at may gagawin lamang ako sandali. Wika ni Delio. Matapos ay pumasok na ito sa isang silid. Nagulat si Evan nang lumabas ang lalaki dahil nakasuot na ito ng sutana. Teka, isa kang pare? Oo, Evan. Isa kong pare. At ngayon mo malalaman ang totoong dahilan ng pagkamatay ni Crisanto. Tugon ni Delio. Ipinagtapat nito ang lahat kay Evan. Ang tungkol sa samahang kinabibilangan ng kapatid at ang totoo nilang layunin. Ayon kay Delio, si Crisanto ang isa sa pinakamahusay nilang manunugis. Ngunit ang pangkat na nakalaban nila ng gabing mamatay si Crisanto, higit na eksperyensado kesa sa kanila. Bakit tinanggal ni Manong yung pangontra niya ng gabing yun? Dahil sa respeto, Evan. Iginagalang ng kapatid mo ang banal na espiritong bumabalot sa mga tangang gamit. Ayaw niya itong madungisan. Ganon din ang ginagawa ko. Hindi ko din isinuot ang aking mga medalyon. Dahil ang lugar na aming pinasok ng mga sandaling yon, hindi maaaring pasukin ng isang taong may tangang banal na gamit. Hindi ba pari ka? Anong ginagawa mo doon? Nahuli mo ako. Sige na nga. Aamin na lamang ako. Hindi totoo na isa kong pare. Ito ay bahagi lamang ng aking balat kayo. Pero ang totoo, isa din akong manunugis na kagaya ng kapatid mo. Hinahanap namin ang mga taong lumalapastangan sa kanilang mga tangang banal na gamit. Ang layunin namin, maitama ang maling paggamit sa mga ito. Ngunit may ilang mga taong sadyang lumalakas na dahil hindi lang aral ng Diyos ang kanilang ginagamit. Nakipagkasundo na din sila sa demonyo para lalong lumakas. Posible palang pagsabayin yung dalawang aral. Pero ang sabi sa akin ni Manong Crisanto, kailangang mamili ka lang ng isa, di ba? Oo, tama ka. At pinili nila ang paglingkuran ng kaliwa dahil mas ramdam nila ang presensya nito. Ito din ang dahilan kung bakit hindi nangingiming pumatay ng tao ang mga nakalaban namin. Wika ni Delio. Ayon pa sa lalaki,
Dati rin itong kasapi ng samahang yun. Ngunit nang matuklasan nito ang ginagawa ng mga dating kasama, napagpasyahan niyang kumalas. Inilibot ni Delio si Evan sa loob ng kuta. Dito nalaman ng binata ang totoong trabaho ni Crisanto at ng mga kasamahan. Binabayaran sila para tugisin ang mga taong gumagamit ng kaalaman sa kaliwa para manakit ng kapwa. Hindi mo mabilang yung mga taong gumagamit ng kaalaman mula sa kaliwa, Manong. Paano mo silang uubusin? Hindi mo sila kailangang ubusin, Evan. Dahil hindi naman lahat ng may kaalaman sa kaliwa ginagamit ang kanilang galing sa pananakit. May ilang nanggagamot, kagaya na lamang ng mga mambabarang. Hindi lahat ng mambabarang ay pagbibigay lamang ng sakit sa mga tao ang alam. Karamihan sa kanila nanggagamot sa pamamagitan ng kaalaman mula sa kaliwa. Pero bakit may mga taong ginagamit yung galing nila sa pananakit ng kapwa? Dahil hindi na sila nakukontento sa kung anong meron sila. Nawawala na din sa isipan nila ang kahalagahan ng buhay, lalo na ang mga nabulagan sa kinang ng salapi. Iyon ang sakit na kailanman hindi kayang gamutin ng kahit na sinong manggagamot. Halika, iho, ipapakilala kita sa pinuno ng aming samahan. Wika ni Delio. Matapos dinala niya si Evan sa isang silid kung saan napakadaming kabataang kaedad niya na nakaupo sa isang taong nangangaral. May dahilan kung bakit tinataglay nyo ang mga karunungang meron kayo sa ngayon. Hindi mahalaga kung saan ito nagmula. Iisa lamang ang rason kung bakit nyo ito nakuha. At yon ay para gamitin sa dakilang adhikain ng ating tagapaglikha. O Delio, nandito ka na pala. At sino naman yang kasama mo? Wika ng matanda. Naputol ang pangaral nito nang makitang pumasok sa silid sina Delio at Evan. Magandang hapon po, Mang Celestino. Siya nga ho pala si Evan, kapatid ni Crisanto. Tugon ni Delio habang hawak sa balikat ang binata. Naglakad palapit sa kanila ang matanda. Iniabot ang kamay nito kay Evan. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa kapatid mo, Evan. Celestino ang pangalan ko. Pero kilala ako ng mga tao sa lugar na ito bilang maestro. Maupo ka muna at tatapusin ko lamang ang klaseng ito. Napatingin si Evan kay Delio. Tinapik ng lalaki ang balikat ng binata. Nagpaalam na aalis na. Dito ka muna, bata. May aayusin lang ako sa kabilang silid. Malapit na din namang matapos si Mang Celestino. Maganda din yan para kahit papano ay may matutunan ka. Napakamot ng ulo si Evan. Dahil isa sa pinakaayaw niya, yung maupo sa isang sulok na walang ginagawa. Ngunit iba ang naging karanasan ng binata sa silid na yon. Nagkaroon ito ng interes sa mga sinasabi ng matanda, lalo pa nang mabanggit ang tungkol sa mga mutya. May ilang taong nagtataglay ng likas na kaalaman. Ang tawag sa kanila ay bertudes. Isinilang silang may angking galing sa pagpapagana ng mga dasal o orasyon. Kahit hindi dumadaan sa debosyon o tamang kasanayan, may ilan namang natutuhan at nakuha ang galing sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga libreta, pagtatanga ng mga medalyon at pagdedebosyon. Halos walang pinagkaiba ang dalawang taong ito, maliban na lamang sa isang bagay.
ang kakayanan ng mga bertudes ay hindi na mawawala at ang mga taong may tanga naman maaaring magdiskomunyon. Depende sa kung paano nilang ginagamit ang kaalaman. Paliwanag ng matanda. Hindi na mamalaya ni Evan na napataas ito ng kamay para magtanong. Maestro, gusto ko lang pong malaman. Tungkol po sa mga mutya. Kapag ito ba ay pinasa ng una nitong may-ari sa isang tao, mawawala po ba yung bisa nito? Magandang katanungan, iho. Ang mga mutya ay may sariling gabay, espiritu. Sa makatuwid, may sarili silang buhay. At sa oras na ipasa sila sa ibang tao, kailangan lang nilang kilalanin ang bagong Panginoon. Sa pamamagitan ng mga pagsubok, hindi nawawala ang bisa nila. Bagkus ay lumalakas pa ang kakayanan ng mutya. Depende sa taong pagpapasahan nito. Ngunit may isang bagay lamang na dapat pakakatandaan sa pagtatangan ng mutsyang pagmamay-ari ng iba. Kailangang mapantayan mo o mahigitan ang kakayanan ng una nitong Panginoon. Dahil kung hindi mo ito magagawang pasunurin. Pagpapaliwanag ni Mang Celestino. Napaisip si Evan. Gustong-gusto nitong pag-aralan ang kapangyarihan ng mutya ng kapatid. Ngunit tila nawalan ito ng pag-asa nang marinig ang mga huling sinabi ng matanda. Matapos ang klase, kinausap ni Mang Celestino ang binata tungkol sa nangyari kay Crisanto. Si Crisanto ang isa sa pinakamahusay kong mag-aaral, Evan. Nagagawa niyang pagsabayin ang paggamit ng mutya at ng medalyon ng San Benito. Malakas ang kapatid mo at tuwid ang prinsipyo. Simula nang matutunan niya ang mga aral ko, ni minsan hindi siya lumihis. Ito din ang dahilan kung bakit siya napahama. Wika ng matanda. Iniingatan lang ni Manong yung kanyang mga tangan. Kahit noon pa man, ganun na talaga yung ugali niya. Hindi ko nga po mahawakan yung mga medalyon niya. Ang sabi niya, wala daw ibang pwedeng humawak nun. Akala ko nga noon, nagdadamot lang siya. Totoo naman ang sinasabi ng kapatid mo. Habang buhay pa ang may tanga ng isang medalyon, hindi ito pwedeng ipahawak sa iba. Maliban na lamang kung ipinasa na ito ng lubusan. Ganun po ba? Kasi ibinigay sa akin ni Manong Delio yung mga gamit ng kapatid ko. Kasama doon yung mutya, saka medalyon niya. Wala namang sinabi sa akin si Manong Delio kung anong dapat kong gawin. Hawak mo ba ngayon ang mga gamit ng kapatid mo? Opo, inilagay ko lang sa isang sisidlan. Ito po. Wika ng binata. Sabay pakita ng supot na gawa sa tela. Sa palagay ko ay kinuha lamang ito ni Delio kay Crisanto nang wala na siyang buhay. Pero malay natin. Bakit hindi mo tanungin si Delio? Pero bago yan, halika muna sa kusina. Nagugutom na ako. Ano ba ang gusto mong kainin? Tanong ni Mang Celestino. Habang naglalakad ang mga ito, nakita ni Evan ang ilang kabataang nagsasanay naman sa mano-manong labanan. Nagulat ito dahil ang nagtuturo ay walang iba kundi si Delio. Si Manong Delio pala yung nagtuturo sa kanila sa paggamit ng mga sandata? Oo, silang dalawa ng kapatid mo. Pero ngayon, mag-isa na lamang si Delio. Kung gusto mo, antayin mo na lamang ako dito. Ako na lang ang kukuha ng makakain natin. Tugon ng matanda.
Nanatiling nakatayo sa Evan habang pinagmamasdang magsanay ang mga kabataan. Sumagi sa isipan nito ang mga alaala ni Crisanto noong pilit siyang tinuturuan ng kapatid kung paanong makipaglaban. Kailangan mong matutong ipagtanggol ang sarili mo, Evan. Hindi sa lahat ng oras nasa tabi mo ako para protektahan ka. Wala namang mananakit sa akin dito, Manong eh. Kasundo ko nga yung lahat ng mga kabataan kasing edad ko. Kahit na. Bakit? Habang buhay ka na lang bang maglalagi sa lugar na to? Darating ang panahon na hahanapin mo ang sariling buhay, Evan. Lalayo ka sa baryong to at makikipagsapalaran. Mas mabuti nang may alam ka kaysa pag-iwanan. Di kung sakali, umiwas na lang sa gulo. Pwede naman yun, di ba? Oo, pwede ka namang umiwas. Pero ang tanong, habang buhay mo na lang bang gagawin yun? Alam mo, Evan, may mga pagkakataong kailangan din nating harapin ang mga hamon natin sa buhay. Isa na dito ang panganib na pwede nating maengkwentro. Kaya kailangang handa ka. At kahit papano, may nalalaman. O siya, sige na. Damputin mo na lang yung baston mo. Ito ang mga wika ng kapatid sa kanyang pagbabalik tanaw. Biglang napabalik sa wisyo si Evan nang tapikin ito sa balikat ni Mang Celestino. Mukhang tutok na tutok ka sa ginagawa nila Delio ha. Halika, maupo ka na at kumain. Wala po, Manong. Naalala ko lang po yung sinabi sa akin noon ni Manong Crisanto. Kailangan ko daw matutunang ipagtanggol ang sarili ko. Binaliwala ko yun noon. Pero ngayon, naiintindihan ko na kung bakit. Wika ni Evan. Maya-maya ay lumapit sa kanila si Delio. Dumampot ng kakanin sa plato. O ano? Kumusta ang unang araw mo dito sa monasteryo? Unang araw? Anong ibig mong sabihin, Manong? Nagtataka ito sa sinabi ni Delio. Simula sa araw na ito, opisyal ka nang mag-aaral ng lugar na ito. Isa sa mga habilin ni Crisanto bago siya tuluyang malagutan ng hininga. Kupkupin kita at dalhin sa lugar na ito. Ganun po ba? Hindi mo man lang ako tinanong kung papayag ba ako o hindi. Hindi ko na kailangang magtanong pa, iho. Nakikita ko sa mga mata mo ang kagustuhang matuto. Pinagmamasdan lamang kita kaninang nakatayo ka dyan, no? Tutok na tutok ka sa mga ginagawa ko. Wika ni Delio habang nakaturo sa bintana. Napag-isip-isip ko kasi yung mga sinabi sa akin ni Manong noon. Ngayon mas nauunawaan ko na ang lahat. Ngayon ko lang napagtanto yung kahalagahan ng mga itinuro niya sa akin. Siya nga pala, may nabanggit ba siya tungkol sa mutya at medalyong iniwan niya sa'yo? Ang sabi lang sa akin ni Crisanto, iabot ko sa'yo dahil alam mo na daw ang dapat gawin sa mga yon. Teka, nasa na nga pala? Dala mo ba? Tanong ni Delio. Inilabas naman ito ni Evan sabay abot sa Ginoo. Hindi ko yan iniwalay sa bulsa ko ha. Simula nang ibigay mo sa akin. Yun kasi yung ginagawa ni Manong noon eh. Kahit naliligo siya, nakasilid lang yan sa bulsa niya. Simula ngayon, ikaw na ang nagmamay-ari ng mga gamit na yan. Kaya pwede mo na itong suotin. Hindi ko naman alam kung paanong gamitin yung Hindi na naituloy ni Evan ang sasabihin. Dahil dinugtungan na ito ni Delio. Kaya ka nga nandito, di ba? Dahil kailangan mong matutunan ang ilan sa mga bisa at kung paanong ginagamit ng kapatid mo ang mga yan, lalo na ang mutya ng palos.
Papangunahan na kita, Evan. Hindi magiging madali ang lahat para sa'yo. Pero tiwala akong malalampasan mo ang pagsasanay dito. Isipin mo lang ang sinabi sa'yo ni Crisanto noon. Sigurado kung gaganahan kang magsanay. Pag-uusap ng tatlo. Nung araw ding yun, nagsimula ang pagsasanay ni Evan. Halos isang buong taon ang ginugol nito para lamang maperpekto ang paggamit ng medalyon ng San Benito. Ngunit ang mutya ng palos na pag-aari ni Crisanto hindi pa din sumusunod sa kanya. Makalipas pa ang ilang buwan, tuluyan ng kinilala bilang formal na kasapi ng samahan si Evan. Itinalaga na din ito sa pinakauna niyang misyon, kasama ang isa pang kamag-aral na dalaga. Evan, kayo ni Eda ang magkasama sa misyong ito. Magkukunwari kayong misyonaryo mula sa syudad. Kailangan niyong hanapin ang manggagamot na nagngangalang Isidro. Isidro? Ano po yung kasalanan ng taong ito, Manong? Ginagamit niya ang kakayanan sa kulam para manamantala ng mga kababaihan. Siya ang nagbibigay ng sakit sa sinong mang magustuhan niya at sa kanya din ito dinadala para magpagamot. Hindi siya kumikilos ng mag-isa. May ilan siyang kasamahan na nagmamanman sa tahanan ng biktima. At kapag nagsimula ng manghingi ng tulong ang pamilya nito, saka pa lamang sila papapel na kunwari ay may kilala silang magaling na manggagamot. Manong, ano naman po yung ginagawa niya sa mga dalaga? Tanong ni Eda. Hindi malinaw dahil ang ilan sa mga nabibiktima niya nawawalan ng alaala. Kumbaga, hindi nila alam kung ano ang ginawa sa kanila. Pero may isa sa mga biktima na himasmasana at nagsumbong sa atin. Kaya ngayon, ibibigay ko sa inyo ang kasong ito bilang unang misyon. Evan, umaasa kung hindi ka mabibigo. Panigurado, Manong. Mahusay ba naman yung kasama ko eh. Tara na, Eda. Kailangan pa nating maghanda. Wika ni Evan. Naging malapit ang dalawa simula nang pumasok ang binata sa monasteryo. Alam nito ang nakaraan ni Eda. Halos hindi sila nagkakalayo ng kwento. Napatay din ng mga rebelde ang mga magulang nito. Nag-iisa lamang siyang anak. Wala na ding mga kamag-anak na kumupkop. Kaya naman kinuha ito ni Mang Celestino at si Nanay. Natuklasan ng matanda na isang Bertudes ang dalaga at mula ito sa hanay ng malalakas na manggagamot. Kaya naman iginugol ni Mang Celestino ang oras para lamang pagyamanin ang likas nitong kakayanan. Nagtagumpay naman ang matanda at nadala niya sa tuwid na landas si Eda. Matapos magbihis, lumabas na ng silid si Evan. Nakasalubong nito si Eda na nakasuot ng maiksing damit. Uy, bakit ganyan yung suot mo? Hindi ba ang sabi sa atin ni Manong Delio, magpapanggap tayong misyonaryo? May misyonaryo bang mukhang nagtatrabaho sa kabaret? Wika ni Evan. Hoy, ang sakit mo namang magsalita. Sige na, magpapalit na. Tugon ng dalaga. Padabog itong bumalik sa kwarto. Nagbihis paglabas. Nakasuot na ng maayos na damit. Yan, edi magandang tignan. Ay nako, mukha naman akong manang. Tara na nga, bago pa uminit yung ulo ko sa mga pang-aasar mo. Pag-uusap ng dalawa. Tumuloy na ang mga ito papunta sa estasyon ng bus
Nababiyahe sa lalawigan kung saan nila hahanapin si Isidro. Mahaba ang biyahe, kaya nakatulog si Eda habang nakasandal sa balikat ng binata. Maya-maya ay biglang inapaka ng driver ang preno, dahilan para magising ang dalaga. Anak nang, anong nangyari? Ang sakit ng noo ko. Tanong ni Eda habang hawak ang noo. Ewan ko, mukhang may nabangga yata yung sinasakyan natin. Diyan ka lang titignan ko. Tugon ni Evan. Tumayo ito at naglakad papunta sa unahan ng bus. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil isang dalaga ang nakita nitong nakahandusay sa kalsada. Dali-daling bumaba si Evan. Walang nagtangkang lumapit dito. Sinita pa siya ng konduktor na huwag gagalawin ang babaeng yon dahil baka may nabaling buto. Oh, ano bang nangyari sa kanya? Buhay pa siya. Hindi naman ganun kagrabe yung tama Halika Eda, tulungan mo ko. Dalhin natin siya sa gawing yon. Huwag po kayo mag-alala manong konduktor. May nalalaman po ako sa paunang Lunes. Saka hindi po ganun kalala yung tama ng babaeng to. Nawalan lang siya ng malay dahil sa gulat. Binuhat na mga ito ang dalaga papunta sa lilim ng isang puno habang hinihintay ang pagdating ng mga otoridad. Maya-maya pa, nagkamalay na ito. Laking gulat ng lahat dahil bigla itong tumayo, akmang tatakbo patawid sa kalsada. Mabuti na lamang at nagawa itong harangin ni Eda dahil may paparating na malaking sasakyan. Anak ka naman talaga ng nanay mo Ano ba? Magpapakamatay ka ba? Iniligtas ka na nga. Babalik ka pa ron. Wika ni Eda. Napansin nito na tila tulala ang babaeng yun. May kung ano itong ibinubulong na hindi naman maintindihan ni Eda. Ang mabuti pa, hawakan mo muna ang babaeng yan. Mukhang hindi na din magtutuloy sa biyahe yung bus na to May sinasabi siya, Evan. Hindi ko nga lang maintindihan. Parang pangalan ng tao. Wika ni Eda. Tinitigan ni Evan ang bibig ng dalaga hanggang sa mapagtanto ang sinasabi nito. Pangalang Isidro. Isidro? Yan yung sinasabi niya. Mukhang hindi na tayo mahihirapang hanapin yung taong yun Wika ni Evan. Maya-maya ay dumating ang mga otoridad. Nag-usisa sa lugar. Matapos kinuha nila ang dalaga at dinala sa ospital. Nagpa siyang sumama ang dalawa dahil hindi naman na ito kalayuan sa bayan. Pumayag naman ng mga pulis, lalo pa nang magpakilala silang kasama nila ang babae. Wala pa din ito sa wisyo nang makarating sa ospital. Ayon sa mga doktor, kailangan ng dalaga ng pahinga, kaya tinurukan nila ito ng pampatulog. At para masiguro na hindi na ito makakatakas, itinali ng kapulisan ang kamay nito sa barandilya ng higaan. Evan, ano kaya sa tingin mo yung kinalaman ng babaeng to sa taong hinahanap natin? Hindi ko nga din alam Eda At yun ang kailangan nating malaman. Sana lang, pag nagkamala ito, makabalik na siya sa wisyo. Tugon ng binata. Kinabukasan nagkamalay na ang babae. Ngunit wala pa din ito sa katinuan. Nagwawala ito. Pilit tinatanggal ang posas sa kamay. Ginamitan naman ito ng dasal ni Eda para mapakalma. At nang huminahon na ang dalaga, muli na naman itong binanggit ang pangalang Isidro.
Ay nako, malaki siguro yung kasalanan ng Isidrong yun sa kanya. Siguro nga tama ka. Malalaman na lang natin yan mamaya. Wika ni Eda. Ilang oras pa ang nakalipas. Dumating na ang doktor kasama ang ilan sa mga pulis. May kasama silang lalaki na nakasuot ng sombrerong buli. Ayon sa kapulisan, ang lalaking kasama nila ay kamag-anak ng dalaga. Dito na nagpakilala ang dalawa bilang mga misyonaryo. Sinabi nila ang totoong nangyari at kung bakit kinailangan nilang samahan ang dalaga sa ospital. Ngunit nagduda si Evan nang tanungin ito ng mga pulis tungkol sa pangalan ng babae. Hindi ito kagad nakasagot na parang nag-iisip pa kung ano ang sasabihin. Ngunit wala namang nakitang problema ang ospital, kaya pinayagan na ding lumabas ang babae. Akmang kukunin na sana ito ng lalaking nakasombrero. Biglang hinawakan ni Evan ang kamay nito. Sandali lang. Alam kong nagsisinungaling ka. Hindi Sandra ang totoong pangalan ng babaeng ito, hindi ba? Ano ka ba naman, Evan? Kamag-anak na nga niya yan, oh. Tumahimik ka, Eda. Hayaan mo lang ako. Ano Manong? Tama ako, hindi ba? Hoy, kamag-anak ko si Sandra at yon ang totoo niyang pangalan. Kung ganon, kaano-ano mo si Isidro? Kasi nasabi sa amin ng babaeng yan na si Isidro daw ang kasintahan niya. Oo, tama kayo. Kasintahan nga niya si Isidro. Sige na't aalis na kami at inaantay na siya ng iba pa naming mga kaanak. Wika ng lalaki. Biglang hinarang ni Eda ang pinto, sabay tulak papasok sa lalaki. Sinungaling ka. Totoo nga yung sinasabi nila. Nauhuli ang isda sa pamamagitan ng bunganga. Kinagat mo ang pain ng kasama ko. Hindi totoong kasintahan ng babaeng yan si Isidro. Kaya umamin ka. Wika ni Eda. Biglang itinulak ng lalaki ang dalaga. Kumaripas ito ng takbo. Dali-dali namang hinabol ng kapulisan at kinuha ng dalawa ang pagkakataong yun para mailayo sa lugar ang babae. Saan naman tayo pupunta nito? Hoy, pareho tayong dayo sa lugar na to, no? Kaya wag mo nga akong tanungin. Wika ni Eda. Habang nag-uusap ay may lumapit sa kanilang paslit. Manong, sumunod po kayo sa akin. Wika ng binata. Matapos ay kagad din itong umalis. Wala nang ibang maisip na paraan. Sumunod ang dalawa, kasama ang wala pa din sa katinoang dalaga. Dinala sila ng bata sa isang lumang kubo. Doon ay nakita nilang nakaupo si Delio. Hindi talaga kayo nag-iingat ano? Masyadong nahahalata ang mga galaw nyo. Mabuti na lang at hindi naghinala ang mga pulis. Isa yon sa mga iingatan yung wag mangyari. Dahil kung sakali, malaking problema ang papasukin nyo. Wika ni Delio. Pasensya na ho, Manong. Pero kanina ka pa ba dito? Kasabay nyo lang akong sumakay ng bus. Hindi nyo napansin kasi masyado kayong okupado sa pagtulog. Paano pala kung may nakatunog sa pagdating nyo sa lugar? Ay nako, baguhan pa nga talaga kayo. Tara, sumunod kayo sa akin at dadalhin natin siya kay Mang Fabian. Wika ni Delio. Muling bumalik sa kabayanan ng Pangkat. Nagpunta sa tahanan ni Mang Fabian. Isa itong kilalang manggagamot sa lugar at kasapi ng kanilang samahan.
Mabuti na lang at nagawa mo pa silang agapan, Delio. Kung hindi, baka nabulilyaso na ang ating plano. Hala sige, hayaan niyo munang magpahinga ang dalagang yan. Kayo din, alam kong pagod kayo sa mahabang biyahe. Sandali lang at maghahanda ko ng hapunan. Wika ni Mang Fabian. Nakahinga ng maluwag si Evan dahil may mga kasapi ng samahang nakatira sa lugar na yon. Matapos kumain, ginamot na matanda ang dalaga at tuluyan itong nagbalik sa katinuan. Nagpakilala ito sa pangalang Mira. Ikwinento din ito ang nangyari sa kanya. Nakaramdam po ko ng matinding pagkahilo. Tapos, tuloy-tuloy na akong nagsuka. Hindi ko alam kung ano yung nangyayari. Nagpunta kami sa manggagamot. Isidro po yung pangalan niya. Tapos hindi ko na maalala yung mga nangyari. Pagsasalaysay ng dalaga, dito nakumpirma ni Delio na biktima nga ni Isidro si Mira. Hindi lang si Mira ang maaaring naging biktima ng Isidro. Marami pa sila. At patuloy lamang madaragdagan. Kaya kailangan na natin siyang pigilan sa lalong madaling panahon. May mga usap-usapan din na inaalay ni Isidro ang mga dalagang nabibiktima niya sa demonyo. Hindi ako sigurado. Pero may dati siyang kasaping nagtapat na mga gawain nila. Sa kasamang palad, namatay na ito. Matapos niyang maibigay ang mga impormasyon. Kailangan na nating kumilos. Ayoko sanang gawin ito. Pero Mang Fabian, may alam ka ba kung paanong matutunto ng kinaroroonan ni Isidro? Si Pablo. Hanapin niyo ang taong yon. Siguradong alam niya kung nasan si Isidro. Paano naman natin mahanap yung Pablo na yun? Hindi nga natin... Teka, yung lalaki sa ospital. Wika ni Evan. Matapos ay dali-dali itong tumakbo palabas ng tahanan. Saan ka naman pupunta, Evan? Sigaw ng dalaga. Kagad din itong sumunod kay Evan. Hahanapin ko yung lalaking kamuntikan ng kumuha kay Mira. Natatandaan ko yung itsura niya. At sigurado akong makikilala ko yun sa oras na magkita kami. Wika ni Evan. Ligid sa kalaman ng binata. Sa pagkakataong ito, magagamit niya ang kapangyarihan ng mutyang iniwan ni Crisanto. Gabi na mga sandaling yon, halos wala ng tao sa bayan. Tanging mga bahay aliwan na lamang at tindahan ng mga alak ang bukas. Patuloy na nag-ikot ang dalawa hanggang sa makita nila ang isang lalaking nakaupo sa gilid ng daan. Nakilala ito ni Evan, kaya kagad itong sinunggaba ng binata. Anak nang, sino ba kayo? At ano ang kailangan niyo sa akin? Ikaw si Pablo, hindi ba? Halika, sumama ka sa amin. May ilang bagay kaming itatanong sa'yo. Wika ni Evan. Wala namang nagawa ang lalaki kundi sumama sa kanila. Pagkarating sa tahanan ni Mang Fabian, nagpumiglas itong makatakas. Lalo pa nang makita nito si Delio. O Pablo, sa wakas, nagkita din tayo. Ano, kumusta ka na? Wala akong ginagawang masama. Pakawalan niyo ako. Wala nga ba? Natatandaan mo ba ang dalagang ito? Nanlaki ang mga mata ni Pablo nang makita si Mira. Siya po,
Tauhan po siya nung manggagamot na nilapitan namin. Siya po yung nagdala sa amin kay Isidro. Mukhang wala ka ng lusot ah. Tauhan lang ako. Napag-utusan lang po ako. Kung gusto mong mabuhay ka pa, sabihin mo sa amin ang kinaroroonan ni Isidro. Walang problema. Basta hindi lang nila malalaman na ako ang nagturo sa inyo. Wika ni Pablo. Isinalaysay nito ang kinaroroonan ni Isidro. Ngunit nagbigay ito ng babala kina Evan. Hindi basta-bastang mapapasok ang lugar. Gwardyado ito ng mga antingero at may mga kakayanan. Ano Evan? Handa ka na ba sa una mong laban? Ang totoo Manong, hindi ko alam kung kaya ko eh. Pero malaki yung tiwala ko sa mga itinuro nyo. Mahusay. Yan lang naman ang kailangan. O sige na. Kung nakapaghanda na kayo ni Eda, lalakad na tayo. Wika ni Delio. Matapos maisaayos ang dapat gawin, kagad nang lumakad ang pangkat. Pinuntahan ng mga ito ang pinagtataguan ni Isidro. Doon nakita ang napakadaming bantay. Ako nang bahala. Makakapasok tayo ng walang kahirap-hirap. Wika ni Eda. Tuloy-tuloy na naglakad papasok ng bakuran ang dalaga. Laking pagtataka nila Delio dahil hindi ito hinarang ng mga bantay. Sumunod si Evan. Ngunit akmang papasok pa lamang ito ng bakuran. Hinarang na ito. Makakasama ko sila. Baka pwedeng papasukin nyo na lang po. Pinapasok naman ito ng mga bantay. Walang pagdadalawang isip. Pagkarating sa loob ng tahanan, kagad silang hinarap ni Isidro. Anong may paglilingkod ko sa'yo, magandang binibini? Tanong nito habang nakangiti ng nakakaloko. May gusto lang sana akong ipatingin. Maupo ka at titignan kita kaagad. Naupo ang dalaga. Sinimulan itong suriin ni Isidro. Sa kalagitnaan ng pagtatawas, biglang sinakal ni Delio ang manggagamot. Siguro naman, nakikilala mo ako ano? Nanlaki ang mga mata ni Isidro nang lingunin niya ito. Delio, anong ginagawa mo dito? Oras na siguro para maningil ako ng lahat ng kasalanan mo. Biglang bumalikwas si Isidro at akmang tatakbo na sana. Ngunit nahawakan ito ni Evan. Oh, saan ka sa palagay mo pupunta? Tanong ng binata. Sabay hatak nito sa matanda. Mukhang nagkakamali kayo ng pinasok. Hindi ba ninyo nakikita ang mga bantay ko? Bantay? Ano? Parang wala naman akong nakita. Wika ni Evan. Sabay silip sa pinto. Nang tignan ito ni Isidro, nakita niya ang mga kasamahang nakahandusay sa bakuran. Anong ginawa niyo sa mga kasama ko? Huwag kang mag-alala. Pinatulog lang namin sila. Pero kapag gumawa ka ng hindi maganda, tutuluyan ko ang mga yan. Ano ang gusto mong mangyari? Bakit niyo ko pinuntahan dito? Nananahimik na ako. Hindi kami magpupunta dito kung talagang nananahimik ka na, Isidro. Ang mali mo lang, hindi ka nag-iingat. Ganon ba? Ay nako,
mukhang wala na akong magagawa. Pero teka, 1, 2, 3, yan lang ba ang bilang na ihaharap niyo sa akin? Masyado kang mayabang ha. Huwag ka nang magtangka ng anuman dahil mapapahamak ka lang. Babala ni Delio. Ngunit hindi nakinig si Isidro. Bigla nitong itinulak si Evan. Tumalon palabas ng bintana. Dali-dali naman itong hinabol ng binata. Nagulat si Evan sa bilis nitong kumilos. Maging si Delio, hindi din inaasahan ang magiging reaksyon ni Evan. Nagawang abutan ng binata si Isidro. Hinila niya ang damit nito. Dahilan para matumba. Medyo palusong ang lupa sa lugar na yon. Kaya naman gumulong ito pababa. Hinawakan ni Isidro ang paa ni Evan. Kaya napasama ito sa pagkahulog ng matanda. Nagpagulong-gulong ang dalawa hanggang sa makarating ang mga ito sa sapa. Nakatayo lamang si Evan sa harapan ni Isidro. Napakalapit nito. Ngunit laking pagtataka ng binata dahil nagpalinga-linga ang matanda na parang hindi siya nakikita. Isang malakas na suntok ang ibinigay ni Evan kay Isidro. Bumagsak ang matanda sa tubig at nang muli itong tumayo, hinanap nito kung saan nagmumula ang atake. Pamilyar sa akin ang kakayanang yan. Isa yan sa mga kakayanan ng taong pinatay ng tauhan ko. Wika ni Isidro. Biglang nanumbalik kay Evan ang nangyari sa nakakatandang kapatid. Anong sinabi mo? Ikaw ba ang pumatay sa kapatid ko? Kay Crisanto? Crisanto pala ang pangalan ng taong yon. Sayang lang. At hindi kami nagkaroon ng magandang laban. Hinubad niya ang suot na medalyon. Kaya madali ko siyang napatay. Walang hiya ka. Pagbabayaran mo ang kamatayan ng kapatid ko. Lingid sa kalaman ni Isidro. Sinindihan nito ang mitya ng galit ni Evan. Pinagsusuntok ito ng binata hanggang sa malamog ang muka. Hindi magawang gumanti ni Isidro dahil hindi niya nakikita si Evan. Tuloy-tuloy na ginulpi ng binata ang kalaban hanggang sa tuluyan itong nawala ng malay. Matapos ay dinala niya ito pabalik sa tahanan. Iniharap kina Delio. Walang hiya. Anong ginawa mo dyan? Parang pinanggigilan mo ng husto si Isidro Siya pala yung pumatay kay Crisanto Inamin niya mismo sa akin. Tignan mo nga naman. Ibang maglaro ang tadhana Kusa niyang inilapit sa iyo ang taong hinahanap mo. Ngayon, dahil ito ang una mong misyon, ikaw na ang magpasya kung anong gagawin sa kanya. Ano pa nga ba yung dapat kong gawin? Wika ng binata. Sabay dampot ng itak na nakasukbit sa tagiliran ng isa sa mga nakahandusay na tauhan ni Isidro. Pilit na pinaluhod ng binata ang matanda. Idinantay ang itak sa leeg sabay hila. Para yan sa lahat ng ginawan mo ng masama. Wika ng binata. Sabay taga sa katawan nito. At ito naman, para sa mga babaeng biniktima mo. Muling wika nito. At ang panghuli, pinugutan ito ng ulo ng binata. At yan naman, para kay Manong Crisanto. Sumalangit dawa ang kaluluwa niya. Kakaibang gaan ng pakiramdam ang nadama ng binata dahil nagawa na nito ang paghihigante. O Evan, ano na ngayon yung balak mo? Nagawa mo na yung dapat mong gawin.
Hindi ko pa alam eh. Pero siguro sa ngayon, mananatili muna ako sa trabahong to habang iniisip yung susunod kong plano. Tara na, umuwi na tayo. Tugon ni Evan. Ipinagpatuloy ng binata ang sinimula ni Crisanto. Naging isa itong manunugis. Apang ginagawa niya yon, nag-aral sa larangan ng panggagamot. Mabilis namang natuto ang binata. Nagamit nito ng maayos ang lahat ng nalalaman para makatulong sa kapwa. Hanggang sa hindi na namalaya ng binata ang nangyari sa buhay. Tuluyan na itong napako sa pagiging manggagamot. Hindi na naghangad pa na baguhin ang landas. Sa isipan niya, ito marahil ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng pagkakataong matuto ng lihim na karunungan. Kinilala ng marami ang kahusayan ni Evan, lalo na sa paggamot ng kulam at barang. Nagamit na din ng maayos ng binata ang mga minanang kagamitan mula sa nakakatandang kapatid. Ipinagpatuloy din ni Eda ang pagiging manunugis. Paminsan-minsan ay dumadalaw ito kay Evan para magpabasbas ng mga bagong kagamitan. Hindi inakala ni Evan na tuluyang magbabago ang buhay nang mamatay ang kapatid. Minsan itong nawala ng pag-asa, ngunit hindi yun naging dahilan para tuluyan siyang sumuko. Bagkus, naging daan pa ito para maging mas makabuluhan ang kanyang buhay. Masaya si Evan dahil nagagawa niyang makatulong sa marami bilang manggagamot at manunugis. Hindi pa din ito inalis ang natutunang balat kayo na isang misyonero, isang vigilanteng nagpapanggap na banal. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.